Hello guys, welcome back. Good afternoon. Today is Thursday. July 11 mo 2024 mo ang pagtuig sa ako ang YouTube karon nga naka-join ko. For this video, mamilo lang ko sa mga ilang ilabhan o kay wala ko ka kung ano ako ka upload sa ako ang para sa YouTube. Ang oras karon o alas 2:25 masiguro nga no alas 2:25 then karon tan-aw ra ko og face to face so tara guys ang hirap malingkod lang ko nung hindi kay mamilo inaamin hindi ka ayaw kitang idiin ha pero hanggang kailan mo ipaglalaban pagmamahal na ba ang ipaglalaban mo para kay Kari, para matanggap niya na talagang hindi ka nakipaghalikan? Hindi ko alam po kasi kung ano yung sino yung salita sa kanya kung sino yung nakausap niya bakit mas pinapanigin niya yun Kasi ako, bilang lalaki, alam ko yung ginawa ko. Kahit lasing ako, alam ko yun. Hindi ko nga po alam kung sino yung kaibigan niya nagsabi sa kanya, mukhang ba't ka naniniwala doon? Kita-kita ka na namin eh. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin maamin? Akala ko lang siguro yun, napuwing nga eh. May hikuan na iba, napuwi sa hinalikan. Wala akong balak na alitan sa buka. At saka, mahal kita eh. Ngayon tawagin natin ang nagsasabing nakita raw din niya kung paano mismo alagaan at lambingin ni Boca si Nenico. Ang ating Maricon, pasok, Rita Joy de la Cruz. Rika, ikaw daw ang kasama ni Kari nang makita mo si Mexico at ang kanyang ex-girlfriend na si Boca na naghahalikan sa bar. Dalawa po kami. Kasi magsisiyar po kami noon, natatawanan po kami kasi break time po namin. May kapalitan po kami. Sa may, nung nakita ko po, inata ko po siya, sabi ko, Kari, tignan mo yun, no? Siya rin po mismo nakakita. Kaya di mo na pwede kang giyo, nakita ka na eh. Pagiging totoo mo na lang. Pero ang sabi ni Mexico, hindi totoong naghalikan sila, napuwing lang si Boca. Nagisip ka, napuwing, andito jowa mo, ex mo na yun. Ilay sa taas guys sa putik ako sa baan Gaano mo kakilala si Mexico, Rita? Kasama ko rin po sa bahay. Kay Boss Toyo dito, kasi naligpili pa ito yung tao rin po ni Boss Toyo. Kasi po pag nagdinaw po ko sila, agad, di ba dapat po lahat sila Boss muna, antayin. Hindi siya po agad yung tinatawag. Pero, Rita, kapibigan mo si Kari. Na hindi mo sinasabi sa kanya na ganyan na ang sitwasyon sa loob ng bahay? Sinasabi ko po, pero sa kanya po, hindi po gagawin, hindi gagawin yung meto. Gagawin po siya. Sabi ko may kasalanan. Kasi nagtuwala po kasi sabi ko naman po kami. guys gamay mo na uli niya putik sa basa yun Hindi na ko na-approve sa kanya ng ano wala ko ato basa ko siguro hindi sa ako ibutan wala ni ko pa ni mga Pero mahal sila, shirt pa mga maong bakit kuya ang uban wala yun na lang ako mga putik Pwede mo naman aminin na yun eh. Hindi yung pinapakakapan natin to, di ba? Pwede naman natin ang tapusin, aminin mo rin totoo. Dalawa na kami nakakita, ba't hindi mo pa aminin? Ilang mata mo ba gusto mo makita? Kung ayaw mo naman pala sa isa, ayaw mo ito sa dalawa. Kasi kung ano yung nakita mo, akala mo na ilang ka siyempre hindi na masasabihin ko sa kanya. May kaibigan na ako, siya na rin yung nakita. Ikaw rin nagdala. dahil never ako pagpinig ako sa YouTube at ganit ko mapagpilita Sige na lang, John. Ano na naman sabihin mo ko? Sige, ginawa ko yun, di ba? Ano, lahat ng YouTube sa YouTube Pwede mo aminin?
talagang pinipilit mong umamit siya. Na pasayloon. Ay, Mahal ko pa usap rin po din kasi siya. siya. Pero napipilitan ko dahil niloko na po niya akong bagay, yung tiwala ko nasira na po. Anong masasabi mo sa kaibigan mo, Rika, na ganyan pa rin yung kanyang reaction at pagtingin kay Milo? Wala, tama po talaga siya. Kasi una pong pagpasok niya, ma'am, birthday po ni J. Roa, andun po kami noon, tapos andun din po siya. Nakita po siya yung ito. Eh, medyo dikit ako kami yung ito, sabi na po sa akin. Medyo na ako po yung mga doon, sila na ganun po. Hanggang sa, minsan pag ano, miss ko na ganun po, ganun po. Ako po mismo yung halos na kilala. Tapos para, ang nagigilty po ako kasi, nasaktan po siya lang dahil sa akin. Kasi ako po yung hindi ko lang din pa rin yung gagawin. Ngayon naman tanungin natin ang ating trio tagapayo. Kung ano po ang masasabi nila sa ating mga bisita ng mga tao. Attorney Capullo. Alam niyo sa batas, meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Sa paralel ko, kasi hindi pa natin naririnig yung sa medyo bigyan muna natin ang reasonable doubt ito si Benito. Bakit? Number one, ang pinakamalakas na ebidensya ay tinatawag na eyewitness. Eyewitness account is the best evidence. Ang alibi, maraming alibi si Benito, si sila, nakawin si Waka, alibi ang ito. Pero dapat tignan natin yung weight ng evidence. Ano ang mas natunaan sa ebidensya? Meron problema yung eyewitness account nila. Number one, inabi naman ni Carmen na nakakalikot siya. Nung tinanong ni Dr. bakit mo ba? Lips to lips, cheeks, sabi niya nakakalikot sila. So may counting doubt. Number two, smoking room. Sa smoking room, alam namin yung mga smokers na hindi lang mag-isa dalawa, marami smoking doon. So marami rin yung witnesses doon. Yung kasama niyang eyewitness, kaibigan. So may issue din na credibility. Maraming salamat, Attorney Capullo. Kami, narinig mo ang ating trio tagapayo. Ano ang natutunan nito? Ito ba ay hindi nagpatawad? Ito ay patuloy ang pagmamahal? O kung hindi mabibalik mo pagtitiwala? Hanapin mo pangulanan ang tuluyan sa Milo. Hindi na naman po kung patawarin po siya, pero yung sa tiwala ko, yun po yung pinakamahirap na ibalik na sa nasira ko yun. So, kung pagpapatuloy ko po yung relasyon namin, hindi ko po alam kung saan ko po patutuloy kung pwede niya po ulit-ulitin yung panloloko po nila yun. At ito na nga mga kapatid. Para magkaalaman na talaga, tawagin na natin ang ex ni Melico. Ang nahuling kahalikan niyang sinasabi sa CR. Boka! Magbabalik ang Face to Face! Boka, diretsahan na dahil kanina pa kami gusto makarinig mula sa'yo. Ikaw ba'y sinadya mong akitin ang iyong ex na si Melico? Opo. Gaano mo nakatagal na gustong akitin at maibalik sa'yo si Melico, Boka? Hindi, matagal-tagal na din po. O sinadya mo pa talagang makipaghalikan kay Melico? Opo. So naghalikan talaga kayo? Opo, nagalikan po kami. Nagalikan tayo, Meiko! Ano gusto mo sila mo? Nagalikan tayo! Bakit ba naman sila mo? Para po kasi na maghiwalay po sila ni Kari at sa akin po siya. Kari, naririnig mo to. Anong
Anong masasabi mo na talagang ito lahat ay pinagplanuhan pala? Masama ko lang ito sa kanya kasi babae po siya eh. Parehas tayong babae, dapat alam mo rin yung pakiramdam na, oh, di ba? Respeto ba sa kapwa babae? Mahal ko si Meiko eh. 3 years kami eh. Wala na kayo, di ba? Wala na kayo, eh, kami na. Sabi niya, mahal niya pa rin ako. Wala akong sinabi sa'yo. Isipin mo na lang eh. Bakit mo kami kayo? Hindi, Boka. Boka, may jowa ka, di ba? Wala akong May jowa. jowa ka. Bakit tinalo mo Wala siya? akong jowa. Malabo yun, Boka. May kabidyo call ka nga eh. Ano yun, niloloko mo lahat ng Alam mo, nakakaligod Ben, sa'yo? ano tayo? Nandun na tayo sa bahay. Tatlo tayo nandun eh. May jowa ka? Aminin mo yun? Ano yun? Si Meiko lang po yung mahal ko. Mexico, anong masasabi mo na nanggagaling lahat kay Boca na mahal ka niya pa rin? Ako hindi eh. Alam mo naman na ano sila eh. Hindi ba tayo nalikan? Bakit mo ko nalikan? Hindi pa nalikan kita. Sa tingin mo, ano ba yan? Teka lang. Teka ha. Kasi kanina, nabanggit ni Mexico na pinupugbog ka ni Boca. Na nung kami pa ay sinasaktan ka ni Boca. Totoo ba to, Boca? Opo, kasi kung nakita ko po din siya may babae. Si Karen po yun. Pero tinanggap mo pa rin. Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Pero sinasabi ni Mexico, hindi ka na niya mahal. Boca, bakit nandito ka sa sitwasyon na to na may nagmamayari na at pwede ka namang makahanap ng sarili mong huli, na narinig mo ngayon hindi ka na mahal ni Mexico, ipagpapatuloy mo, ipaglalaban mo pa rin? Hindi pa kasi po ako nakamove on eh. Sa 3 taon po namin. Sa lahat-lahat na ng pangyayari, masaya man malungkot. Nasaktan mo nga ako eh. Sinasaktan niyo kita dahil nga may babae ka din. Hindi ko magagawa yung sino kung hindi sa'yo magawa sa akin kung ano, makakasakit sa akin. Lex, kasi isa lang ang lalaki natin eh. Diba? May tanong lang ako kay, para ma-address natin ako kasi medyo naawa rin ako kay Boca sa pagsasalita mo na ba't ko haalikan yan? Kasi hindi natin pinapansin yan pero ako tumino sa akin yan bilang sa kababaihan, no? Naging mag-jowa kayo 3 taon, nagkahalikan kayo yan. Ba't bigla ngayon parang sinasabi mo ba't ko haalikan yan? Real talk, no? Parang sinasabi mo physical na itsura, sinasabi mo huwag na tayo magplastikan dito. Ba't ginaganon mo yung isang babae ng 3 taon mo? Medyo doon ako nagkaroon ng problema. Bilang isang komedyante, hindi ako tatawa doon. Yun lang. Pakisagot lang sa akin yung tema na yun. So bilang po yung ginagawa niya eh. Sinisiraan niya kami. Sinisiraan niya ako kay Gary. Kaya pinapatunayan ko kay Gary na bakit ko nga kahalikan siya, wala na nga kami. Yun kasi maliwanag At lang kasi may... walang dahilan para magselos ka. Alam mo namang mahal kita eh. So, Ano ka, aminin mo kasalanan ng hindi ko nang ginawa. Hindi yun totoo. Nakita nga namin eh. Nakakaintindi ka ba? Tatlo na nga kami, yung siya na rin nga mismo nagsabi. Ano yun? Andun kami eh. Kinakita kami mo na yung ito. background mo. Nilakad ko sa ito ng matino. Oh. Lulukoyin mo lang. Tanungin natin si Boca. May naramdaman ka ba nung panahon na gusto mo maging malapit muli kay Mexico? Naramdaman mo ba na meron din siyang nararamdaman para sa'yo bilang ex? Opo. Kasi hindi din po maalis na magmahal po ako sa kanya ulit eh. Pero Boca, meron na siyang meron siyang girlfriend na bago eh. Anong pumasok sa isip mo na habang ginagawa mo ito?
na maaari kang makasakit. Bakit tinuloy mo? Mahal ko po eh. 3 taon po kami nagsama. Mga Arla, para maintindihan natin si Boca, anong minahal mo kay Mexico na para maunawaan namin yung pagiging ganyan mo? Pakisagot yun. Marunong po kasi siyang magkanta. Tapos inaasikaso niya po ako pag may sakit ako sa bahay, pag ng tubig, siya po nagbubuhat, lahat po. Kaya siya naghugas ng plato sa amin. Natulungin po kasi si Mexico eh. Sa punto pong ito, personal na natin kausapin ang ating trio tagapayo at ang ating mga bisita. Yes, Dr. Love. Thank you. The question here is, after what you have heard, ito ba'y kaya mong ipaglaban? Ipaglalaban mo ba ang klase ng lalaking nasa harap mo ngayon? No? At kung ipaglalaban mo siya, nakahanda ka bang magpatawad? Yung totoong pagpapatawad, then baka maisave ang inyong relasyon. Pero isipin mo, hanggang kailan mo titiisin ang ganitong uri ng pagmamahal na ibibigay sa'yo. Salamat. Dr. Camille. Unang-una, no, bilang isang mabuting tao, napakaganda na ang paghihigante ay makagawa ka na mas maging maayos yung sarili mo. Yung kaya mong pakita na matatag ako, na kaya kong ipakita na hindi ako yung babae na marunong tumanggap ng kamalian, marunong tumanggap na ganito ang pagkatao ko at kaya kong panindigan lahat ng ginagawa ko. Sana naintindihan mo, Mexico, na yung katabi mo, kahit na ginaganyan-ganyan mo, mas dapat kang may matutunan sa sinabi niya. Maaring sabihin natin na yung ginawa niya na oo, inaakit ka niya muli, pero yung pagsabi ng totoo, napakalaking bagay yun na hindi mo pa nagagawa hanggang ngayon. Isipin mo na lang din, konsensya mo magsasabi niyan. Yan lang po. Alam niyo sa korte, ang mga judges, pag nakikita nila na it involves emotions, may tinatawag silang cooling off period. At yan ang advice ko kay Mexico at saka kay Carrie. Because recognize ng batas natin na these high emotions, nangyayari yan kasi emotional tayo eh, we're human beings. But the law also recognizes pag ganyan, lalo na sinabi mo, Carrie, nung nakita mo na naghalikan sila, according to you, hinila mo yung buhok niya, no? So that hindi maging violent. Para pag nakita mo na naman sila, no? Kailangan, I agree na nag-decide kayo na mag-cooling off period. Earnest efforts at compromise ang kailangan. Kay Boca naman, I think my advice to you is, because narinig mo na, no? Whether true or not, narinig mo na kay Mexico na hindi ka na mahal. Yung ginagawa mo, ang tawag doon entrapment sa batas. Kasi gusto mong maghiwalay yung Mexico at saka si Carrie. So pinapakita mo na may affection ka pa at sinasabi mo nga dito na gusto ka pa niya, although he denies it. The breakup of Mexico with you is cannot be attributed, hindi kasalanan ni Carrie yun. So ang advice ko sa iyo, start loving yourself. Before you love Mexico, before you hate Carrie, you start to love yourself because you are a beautiful person. Yung reciprocal, kasi sa batas, dapat reciprocal ang feelings. If one person does not like you, you cannot force a person to love you. And when you respect yourself, other people will respect you. At kay Rika naman, I think napatunayan natin kay Carrie that you are a true friend. Yun lang po. Maraming salamat sa ating trio tagapayo. Magbabalik ang Face to Face. Hanapin mo! Face to face! Hanapin mo! Face to face! Ngayon, alamin natin kung nagbago ba ang pulso
makalimutan nyo na 83% ang kampi kay Kari at 70% ang kampi kay Mexico. Nako! Nagbago! Nagbago ang bilis na. Ito na! Final na ba to? Nakakagulat? Nakaboto na ba lahat? There was a little bit of change of heart. Dahil 60 nagbago. 657-43. Ibig sabihin, tumataas pa ngayon ang kumakampi na kay Mexico. Ito ngayon, magtatanong tayo kung sino yung dating Kari at yan ay naging Mexico na. Kuya, tama ba? Halika dito para dito ka na para magkaroon ka ng bonding moment. Dito tayo para makita ka. Anong pangalan mo? Ako po si JRG Mireles. Kanina ba? Kari ka? Opo. Ngayon, naging? Naging Mexico po. Ayun, ang maganda. Bakit ka biglang naging Mexico? Anong dahilan? Kasi may mga times po na may kaibigan po na ayaw sa lalaki. Kaya po gagawa po ng paraan yung kaibigan para siraan po yung lalaki sa kaibigan niya. Tapos kay Boca naman po, kasi gusto niya po makuha si Mexico kay Ate Kari. Kaya po gumagawa rin po siya ng paraan para po siraan si Kuya Mexico. Kaya kay Mexico po talaga. Okay, nakita niyo naman ang pagbeso ng kamay. Maraming salamat. Ang ganda yung paliwanag mo ha, kuya. Back to you, mama. Maraming salamat, Kuya Alex. Eto, tanungin na natin si Kari. Kari, handa ka bang patawarin si Mexico? Handa naman po akong patawarin ko si May. Hanggang saan ang pagpapatawad mo? Gusto mo bang magbalikan kayo o magkaroon muna kayo ng cool off muna kayo? Yung cool off mo po muna. Hanggang sa maging maayos na po ang lahat. Mexico, ang tanong ko sa'yo, mahal mo pa ba si Kari? Sobra po. Mexico, may gusto ka bang sabihin kay Kari? Sana, ako naman yung maniwalaan mo. Kasi hindi naman porket pangit yung Pasko. Talagang nandoon ako na akong gawin. Mahal kita eh. Kaya pinapatunayan ko sa'yo lahat. Pero sana rin, Rika, maisip mo rin na nagbago na ako. Mahal na mahal ko yung kaibigan mo. Kuya Alex, Ito, ang masasabi ko lang, no, nagsimula yan sa Yossi Break. Yung Yossi Break, involved na yung Yossi. Masama talaga sa katawan niya, ngayon masama pa sa relasyon. Dahil doon na huli ni Kari at Rika, si Mexico at si Boca naman, doon nakakuha ng pagkakataon para masira si Mexico. At ano nga nasisira ng isang Yossi? Hindi lang pala katawan, relasyon. At ito, nakakasira sa lungs. Ano ibig sabihin ng lungs? Ang gusto ni Mexico, si Kari lungs. Si Boca naman, si Mexico lungs. Buti na lang, may kaibigan si Rika, kaya Rika, dapat dyan ka lungs. Back to you, Mama Carla. ang sa akin naman mga kapatid, ang isang relasyon dapat iniingatan yan. Kung masisira ang bagong relasyon ng dahil sa isa pang matagal naman nang tapos, siguro dapat lang nating mag-isip muna tayo ng maraming beses bago tayo magdesisyon. Pag nilayan natin ang mga kung ano pa yung mga pwedeng mawala sa atin at kung worth it ba na tayong masaktan kapalit ng saglit na kasiyahan lamang. Maraming salamat po sa aking co-host na si Kuya Alex Calleja at Sa sa kasa ating nila trio ko sa na taas, kabayo, guys. Ako mga nakikita o sawsawer at ako sawsawera, nakita. and of course, sa ating mga bisita ngayong araw, maraming salamat sa inyo. Ito dapat pala Ako ang po taas ang o. inyong Loyo Mama sa Carla na nagpapaalala ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!
mo ko, Alfonso na tayo. Hanap ko yung di sakit sa ulo. Kahit Alfonso, gets ang lasang hanap mo. Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao Yes. sa mga sandaling hindi Stop din mapipigilan ako, kasi kaya ako po mag-edit nagdadaming, ako. humihingi Kaya po kami ako ng laing paggawa at pasensya. di, Hangad ako laing po di namin upload. pagserbisyo at Katuras tutukan siya ang mga suliranin ng Tanaw. pangkaraniwang Pilipino. sa Maraming face to salamat po. face. I-offset na ako kaya parang ma-focus ko edit aning kuan aning vlog na ako. I-off na ko ang salida nga face to face. Salamat guys, salamat sa pagtanaw, masin pagtanaw mo sa dili. Basta na ako i-upload. God bless niyong tanan. Mga Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gyud sa mga ka-LGBT. Good luck sa inyong Zumba contest karong 31 siguro. Okay, bye-bye.